of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, anxieties, fears. Touch us, Father, labi ni sakit sa utok, matanong baba, liog, kasing-kasing, sa atay, sa baga, sa kidney, taas og creatinine, reproductive organ, sakit sa tissues, muscle cells, sa panit, sa bukog, sa dugo, chemical imbalance, nervous system, immune system, tanan Ginoo nga dunay balatian. Please touch us in Jesus Christ name. Veni Sanctis Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, heal us. Santa Maria, San Jose, Padre Pio, uban ni Mother Teresa of Calcutta, to the Padua, San Miguel Arcangel, Pulanto ni All Saints, Brother Blessed, please be with us, pray for us. In Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Lucas, Kapitulo 17, 11, ngadto og 19. Giayo na Jesus ang napulo ka sandahon. Sa nagpadulong sa Jesus sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Samaria ug Galilea. Samtang nagpaingon siya sa usa ka balangay, gisugat siya og napulo ka sandahon. Og nagpaantaw sila og galinggit, Jesus, magtutudlo. Kaluoy in town kami. Nakita sa Jesus og giingan, lakaw ug pailing kamo sa mga pari. Nakita sa Jesus og giingnan, lakaw pailing kamo sa mga pari, samtang diha pa sila sa dalan, nangaayo sila, ang usa kanila sa pagkita nga naayo na siya, mibalik ang nagtayog sa Dios sa kusog at tingog. Niapa siya sa tila ni Jesus og nagpasalamat kaniya. Sa Mariamhon kadtong tawhana, unya mingon sa Jesus, dili ba napulo man kamo ang nangaayo? Hain man ang siyam, anong kiniramang langyaw ang ibalik aron pagpasalamat. Umingon sa Jesus, tindog og lakaw ang imong pagtuo, maoy nakaayo kanimo. Today we are remembering Saint Martin of Tours, patron of soldiers, was born of pagan parents in Pannonia, Hungary in 3rd century AD. Being the son of a Roman officer, he was forced to enter the army at the age of 23. While he was stationed at Amiens, he saw at the gate a beggar almost frozen to death. Immediately, he cut his military cloak into 2 pieces and gave one to the poor man. That night, Martin saw in his sleep Jesus Christ dressed in that half cloak. Thereafter, he wanted to leave the army to serve God alone, but the barbarians were about to attack an emperor. Julian interpreted it as an act of cowardice. Martin replied, I am prepared to stand in the battle against the enemy in the name of Christ. Martin was allowed to leave the army and to receive baptism. Having preached the gospel to his family, Martin became a monk. In France, in 371, he was elected Bishop of Tours, proving himself as excellent as a pastor. He spent the last days of his life with his hands raised to heaven. Legacy, kining maong santo Armenisia, apan later on na feel niya na doon na say laing kuling sa kinabuhi. Believe me, ang iyang experience isip usa ka army, it helped him to become a good pastor, to become a good soldier of our Lord Jesus Christ. Dito sa gihulma, iyang attitudes, iyang kawi, iyang kinaiya, iyang batasan. The conversion happened when he saw a beggar, iyang sinaan kay tingtugnaw sa maong dapit. Pagkagabi, si Jesus Christ nagpakita nga nagsulob niya itong maong cloak na itong iyang biste sa army.
According to Mother Teresa of Calcutta, she was happy serving the poor because Jesus sometimes disguised as a poor. Ang Ginoo mag-disguise isip usa ka pobre ngano to test us kung unsang matanga ta sa pagkatao toward this kind of people around us. Mao ni ang point ni Mother Teresa. And you know what? Si Martin of Tours did it. Wa sa kabantay na sa iya ding gibuhat ang Ginoo mo yang gibuhatan. This is biblical, Matthew chapter 25, 31 to 46. Ingon si Kristo, what you did to the least of my brethren, it is done to me. Mao ni ang hulagway sa kinabuhi ni Martin of Tours. Ug diha nagsugod ang iyang calling, bukasyon to leave the armed forces and to follow the footsteps of Jesus Christ. Layo kayo ang ilang estado, armis gobyerno, nahimong armis Ginoo, like St. Ignatius of Loyola. Armis sada, sundalo sada, upon later on became a great person in our church. He became a saint, like Martin of Tours. My point is simple, kining atong mga experiences, kining atong mga gibuhat karon, just in case ako raning advice ninyo, you are not still happy because our naturalism, it's our nature. We want to find our hearts. Gusto natong pangitaon ang atong kasing-kasing. Gusto ta nga mubuhat, muhimo, or naa ka niining maong trabaho, sitwasyon, kahimtang kanang mahal gid mo na gidiktar gid na sa imong kasing-kasing. Just in case at this very hour you are longing, still discontented, still not happy, not satisfied for what you have done. Look at what happened to Martin of Tours. Ang iyang pagkasundalo, he was not contented, kanali siya'y laing kulings kinabuhi to serve God fully, totally, absolutely. My point is, I am not advising you to live from your different profession, jobs, or whatever na inyong panginabuhian. But if you are not satisfied, if you are not happy, if you are discontented to that jobs, professions, or wherever you are, there is lacking in your individual life. And I know, ang Diyos na inyong alagaran, simbaho, gimayaon, natisarli nga mo, gawas mo na, mo biya, kundi manggali mo magparig, magmadri, pero ang point nako, in order that makabati tag fulfillment of life, satisfaction of life, happiness, ikahatag lamang ka na sa Diyos. Marang si Martin of Tours mihawa sa pag-army kay wa siya malipay, diha sa nalipay sa pag-alagad sa Ginoo, nahimong obispo, nahimong santo, milngig. Ngano, ang iyang mga experiences in the past, yung naggamit sa iyang pastoral ministry, siyang pagka-obispo. Manikini ato mga experiences, tugutas Ginoo kay makatabang nato na in the long run. St. Martin of Tours, do prayers for all of us for more power, enlightenment, courage, bravery, fire within. Please do prayers for our healing and miracles in Jesus' name. Amen. People of the living God, thank you for always connecting to us through your prayers and financial supports. Givers in the past, I am expecting you to come back. I feel it. You will come back. People who are our present givers, thank you for your faithfulness and loyalty to the works of God, to this ministry. And I feel also that there will be future givers to this ministry. Do it today. If you want my full episodes through DVD or else kining libro, try na mag-order mo kay atong i-record para masayon sumabot nga adlaw ang pag-deliver niini diha kadinyo. If you want to talk to me in person for your different concerns, clarifications, if you want to have our GD Foundation
If you want to help our ministry, please call or text 0918-714-8435. Then, I am very thankful to the living God for our new givers sa atong ministeryo. Thank you, Brad Jojo and Francisco Clida, mag-amani, they are helping us. Then, John Jen Ranan, anak ni Tay Ilimon, Iljun ug Maribik Ranyuwa, yang anak ug yang binadji, thank you. Magpamilya ni sila who are working with me, yung mga anak Jordag Balino, they are working with me in our ministry sa Mindanao. Lipay kita ana, tibok pamilya, they are working with me. Mario Iladulhao of Canupao, di ni matabang ang ilang kalabing, bisag asa magkuyog, simbahan ug asa, lipay kita ana, sanglit mo man dapat nga himuon sa mga magtiayon. Thank you also children stricken in courtesy of Biblilectionis. Then kamong taga public market, if you want to help this ministry for the sake of the gospel, Doulas Biblilectionis diya sa gulay section, manghatag ni gulay, pag di mo mubaya daw, ihatag na lang niya. Thank you so much. Silingan dia ang DQ Restaurant, Pariduting, uban pa ni John Mark Dagundon and family. Mga nagtingog dia sa mga port area, merkado, like Pariasinto sa Romjiks, thank you. Also, pagpalain kayo ng Diyos. Thank you, Agaw Chupi, ang Dunyas Giuang, for your kindness also to us. Pagpalain. With inang Irene og Taymil ang labing kupol sawang indulman aslay more diha silingan ni Ma'am Nancy, ni Judith, ni Nay Luzminda og Taiwan kasuko tinumdum ko dinyo og sa tanang mga taga-Kandihay, mga Castrodes, Peregrino Galis pagpalain, mga Castulo diha, mga Romahom, mga Kunyado, people of Kugtong, mahal ko kayong lahat. Dagantang nagsunod diya sa Kugtong, Kandihay. People of Mabini, diya sa Kabaka, Bradistor, sa Mabini, Starbergy, o sa Ubay, mga Boyles, Hamisula, Oclaret diya, mga Romachilos, Sir Mike. And the rest of the people in Ubay, neighboring towns, mga Oryuki families, Trinidad, nga Terios Pamantalaan, sa Binunido, Terios Foderiums, my advisor, and the neighboring towns of Ubay, pagpalain kayo ng Diyos. Then, people of Valencia, our new subscribers dia going to Dimiao and Lila, pagpalain. People of Garcia, Nay Maria, pagpalain ka, ubas mga Ubay, Mukoy, mga Lo Alaba, please come to Filina Abusio, kana sa Sira Jim Masin, for your healing, do prayers pamilyang Kumaring Narsing, Galbo, Strilda, Wario, and do prayers also to the family of Ikit Ukarit, ato ni Higala. Dias iskina pa dong sa Rose Park, mga Silyaka, Ipilindia, ato sa ning mga Higala. Salamat ninyo with LG, halop. Ay Bobby, thank you. Kuso katong radyo diya sa Municipios Garcia. Mga kamerkaduhan, wherever you are, di na ako ma-recognize tanan. Thank you also, Crisons, with Chacha, Daboy, og nay Caridad, Dongmins, mga Tadina, Albino, Merspin Traders, thank you so much, Merspin, for assisting us. Og Rent Akar, come to Altia. Di na ako, pwede ko mo assist ninyo o gusto mo. Car for rent, ilang traders. Taga-Tubudmar, numdum ko ninyo, ginikanang Pino, pagpalain kayong lahat dyan, mga Saulan family, diha sa Tubudmar. Sa Naatang, pagpalain ka ng may kapal, dagan man ko kayong ninumduman. Sandi Samao, magkapasalamat ko ninyo sa inyong kaayo do prayers na Piarangki. Then Bilgings, thank you also. Bilyong, salamat. Paribert, sa sales of the parts, thank you also. And the rest of the givers, the rest of the people, Taymigil Manangina, pagpalain kayong lahat. Tanang nagtanaw, naminaw,
Salamat ninyo taga Gindulman, Kumaring Mildred sa Natasya Gabon Products, thank you. With Taymawi, Anda, mga Makinano, Riuha, mga Tan, thank you na Fortunate, Pagpalain, Taykus Day School, o Bunayag, kusog yung radyo diya, balay o tindahan nila, gabansiwag ang atong wali everyday. Ngunang malipay ta, dagang feedbacks, nabisan ang mga cellphones gatingog during our daily broadcast, ngunang kinsamay nagamit og cellphone, aron lang makadungog sa atong programa, ang Ginoo magapanalangin sa inyo ha. Believe me, lipay ang Ginoo sa inyong efforts. Kay sa paltiyon pa, kung ayaw, marami ang dahilan. Pag gusto, marami ang paraan. Meaning, there are many ways, avenues where you can hear the good news. And also, thank you to Joseph Catherine with Lacre family, Minti o Poping silingan ng Rico Mila Asibis, do Prius usab alang Kadila, silingan is mga Bahamundi, sa Sagbayan Dry Goods ato ning Higala, uban pa dagang magkayatag mga naminaw public market. Salamat mga painitan diha, mga rilang nagtingog, Edita o Bungay Laya with Akdal family, Pagpalain, tanang nagtingog ng mga sakinan, wherever you are, salamat ninyo. Kay lipay ta, mga rila, mga van, multicab, mga radio, gatingog daw ang atong programa. Vehicles, thank you so much. Nga wherever you go, ang atong programa nagtingog. Wanang lipay kayo taana. And also, thank you taga Ginsularan, silingan ning Luwayon o Kumaring Injing, walang ko kaila, magsige hatag nato og gasa sa Altia. Thank you so much. Negosyante tingali nig isda or usa ka mangingisda, lipay kataana, silingan ning Paping diya sa Langkis, adilimit Pagpalain ka for working too hard tong ministeryo. So sa tanang mga nagpaminaw, nag-abli og radio sa kabukiran sa Kandihay, sa kalipay ngoog mga Dablo og Tumakin, Camiguin Province, may gagaw diyang mga Clusas, sa Oroquita o Samis, sa Maasin City, nga wa magpaila nagtawag sa tuwa, sa Siquijor, neighboring provinces, wherever you are. Kining atong broadcast lahi nang iabot ang atong wali sa satellite sa laing provinces, that is via television, CCTN. Kinisad karon abutas laing mga probinsya. Labi na kay gihook up ang atong programa sa Ubay, then ang neighboring provinces sa Ubay madungog sad ang atong mga wali. Somebody texted me from Mahayag, Alicia. Yun sa brother, akong gibutangan og trumpa ang akong radio aron nga madungog sa mga silingan ang imong wali. Nya akong igsuon si Melanie ga monitor sa atoa in Alicia sa Barangay Pagat through cellphone. Then she told me yesterday ang ilang silingan mga Ibarli family gapaminaw sad sa atoa. Lipay kay tangano ang ako mga parente, kadugo, kaila, they are following also sa atong daily broadcast. Mo nang lipay kayo ko ni ining maong kamatuoran, ni maong pangitabo ng atong mga silingan, kaila, kaparentihan, people of Alicia, mahal ko kayong lahat. Yuta nga akong natawhan, mga aton dia Flores, Butela, Karan, Ayuban, Pagpalain, kanan, nawa na nako minumdumi. Mahal ko kayong lahat, taga Alicia. Timan ininyo na. Then, people of Agda, tayo ni Madira Pagpalain for your kindness, like tayo si og Judil Galiendes. Thank you so much. I know, Nay Adi og Nay Lourdes are praying for this ministry. Kay before they died, kini nga itong ministry mo ilang gikauban. Do priyo sa itong mga kaparian, Monsignor Reyes tong Igala, uban ni Monsignor Hubak, Father Budes og Father Lumakang, and the whole clergy sa tibuok kalibutan, atong iapil sa atong mga pag-ampo ug pangaliya. Again, tanang nagpatingo og radio, TV, internet, wherever you are, may the blessings of the Almighty Father be upon to all of you. Speaking of our gospel, nagisgot ni may tungod sa pag-ayo ni Jesus Christ sa napulo kasanglahon. You know what? Jesus opened a certain road for these 10 lepers. Si Kristo miabli og kalsada, agianan, pultahan, aron nga iyang ikahibagat,
ikahibalag kining napulo kasanglahon. Sa nagpadulong si Jesus Christ sa Jerusalem, miagi siya sa utlanan sa Maria Galilea. Sa kadagang agianan going to Jerusalem, Jesus chose to pass din his boundary between Samaria and Galilea. Ngano? Sa Rock 42, 18-19, ang Diyos nakakita kanhi karon og sa maabot. Jesus knew na dunay mga tao nga naa sa dakong panginanglan nga gusto nga makigtagbo kadiya nga mao ang napulo ka mga gisangla. Sado pa, si Kristo mismo mao ang nangita og paagi, nangita og agianan, iyang gituyuan nga kining maong dalan mo iyang laktan ngano kay along darod naasay makahibalag, naasay matagbuan ang napulo ka mga sanglahon. Kaya ang Ginoo na ibaw man sa tanang butang ning kalibutana, Hebrew 4:13, wa may natago sa pananaw sa Ginoo, wa natago sa iyang kasing-kasing, wa natago sa iyang pananaw. Mao na sa atong adlaw-adlaw nga mga struggles, problema, pagsuway, kasakitan, mga pag-antos, crisis financially, crisis emotionally, crisis spiritually, kakita ang Ginoo sa atong mga gibati, sa atong kahimtang. Kita ang Ginoo sa unsay ato karong pinagdaanan sa kinabuhi. Kita ang Ginoo kung unsa ang atong mga kapaitan ni ining taknaa, ni ining gutlua. Mao nang ako, I believe that there will be an ordained day nga ang Ginoo moablig pultahan alang kadimo, aron ka ayuhon, aron ka milagruhan, aron ka paboran, tagaan sa tanan nga imong gikinahanglan. Ang Ginoo mismo mao ang mangita og agianan. He will make a way. It is a song and it is true, proven beyond reasonable doubts nga ang Ginoo mismo mao ang mangita og kalsada, agianan, road for you to pass aron imong makaplagan ang unsay imong gusto sa kinabuhi. Road for your healing, road for your prosperity, road for your accomplishments, road for your deliverance from different addictions that you have, road for progress and development, road for more courage and comfort and bravery, road toward eternity, road toward God, road toward salvation. So pa ang Ginoo mismo mo ay maggama og dalan aron musubay kaani aron maka kaplag kas imong gipangita, kaluwasan, milagro, healing, pabor, in order that you can find people along your journey nga motabang sa imuha. My point is, God opens every now and then its road for each one of us, for our favors, for our benefits, for our sake. Ngano, mahal ka niya. Siya mismo mangita og agianan para nibo. Iyang ablihan ning maong highway, iyang ablihan ning maong kalsada, iyang ablihan kining maong dalan aron lang mapaboran ka. Mao ni natabo sa Ebanghelyo. Instead Jesus passed in other ways going to Jerusalem, he preferred, he chose, he decided to pass nining boundary sa Samaria, Galilea. Ngano tungod kay naa day say gustong tabangan, na say gusto nga milagruhan, na say gusto nga pakit-on sa iyang himaya, sa iyang kagamahanan nga mao ang napulo kasanglahon nga tuwa didto nagpaantaw lamang sa maong talan. Ngano Leviticus 13, they were rejected. Leviticus 13, 45, 46, they were isolated. Sa atong modernong terminology, quarantine, gilain sila, gi-isolate, gitaguan. Ngano?
kay unyag makatakod sa ilang gihambin nga balatian nga leprosy, sangla. Mao nang gitaguan sila. They were rejected, isolated. Mao ni ang pain sa mga dunay sakit sa leprosy. They were rejected physically and also they were rejected internally, emotionally. Double ang ilang rejections gagibati. Gi-reject sila kay ilain man sila, taguan man sila. Mao nang ang damage di lang ang ilang panit, di lang ang ilang lawas, kundi ang ilang kasing-kasing, ang ilang pagbati, ang ilang emosyon, ang ilang una-una, maoy dako kaayo og damage. Meaning kining mga gisangla double ang damages, physical o spiritual, emotional, psychological. Mao ni ang damages nga naa nila. Ug ingani ang senaryo, ingani ang kahimtang sa mga gisangla kaniadto. Not only physical damages ang nato makita kanila nga ilang panit, ilang mga body parts nagkakupos, nagkalata, kundi ang ilang internal, ang ilang pagbati, ang ilang una-una ngano ilain gud sila, taguan, i-reject, isalikway kay mahadlok nga makatakod sa ubang mga taong hilti sa katilingban. My question to all of you, are you experiencing like this nga nakapati kang you are rejected because you are disabled physically? Because you have a body deformation? Tungod kay lahi ka og dagway sa uban, lahi kag height, kung tanawon ka, itapad ka sa mga normal people, makita gyud ang difference. Nagkiang ba ka? Nagkamang? Pungkol? Or blind? Mute? Deaf? Whatever deformities, whatever infirmities, defects nga naa ka sa imong pagkaikaw, imo bang nakita, na-feel, imo ba ginang nasaksihan sa imong duha ka mga mata nga nagi mga tao nga di ganahan sa imuha, na mga tao nga di patas sa pagtan-aw sa imuha, mulikay sa imuha, dili ganahan makigalubilos imuha, dili ganahan makigsulti sa imuha. In that sense, in that way, in that aspect, you felt during that moments nga gireject ka, you were rejected, you were abandoned, you were condemned by these people around you. Take note, kung imo nang nabati, imo nang nasinati, maunay ang gibati sa mga gisangla. Gilain sila, gitaguan, gi-isolate, gidegrade ang ilang moral, nya dili pagid sila paduulan og tao, magsisinggit pagid sila nga sila gisangla, magsulob og biste nga gisi aron ma-identify nga sila mga hugaw og di dapat duulon, di dapat respetuon, dili dapat nga kaluyan, dili dapat tagdon, ingani sila kaluoy sa ilang panahon. I know it's one of us na sa tay daghang mga experiences, kasinatian like this. Asawa rejected sa bana, bana rejected sa asawa, anak rejected sa ginikanan, mga ginikanan rejected sa mga anak, kita rejected tas ato mga silingan. There are many instances nga nakabatitang we are rejected. You know what? We can appreciate these 10 lepers. Ngano? United we stand, divided we fall. Nagkayusa sila sa pagbarog gikan sa ilang gitaguan. Nagkayusa sila sa paggawas gikan sa dapit diin sila gi-quarantine, diha sila gikulong, gi-isolate, migawas sila. For what reason? Pamasin nga ilang ikatagbo si Jesus Christ. Nya nganong nagiusa sila. Mao ni ang nindot. Kay diha sa unity na ay gahom may tabo. In unity, there is power. Mabita pagdaghan, magkayusa, mas powerful.
in attacking anyone. Kung makigbugno sa gubat mo ni yung sa Luke 14, na kung musukol kag 20,000 ka kontra, nya imo 10,000, tun-an una nimo kung kaya ba? Kay mas powerful pag daghan, mas powerful pag nagkayusa ang majority. Mao na nga akong point, kining mga gisangla nagkayusa sila sa tuyog tumong to find Jesus Christ, to meet Jesus Christ, pamasin kaluyan sila. Og mao ni ang indot nga attitudes nga naa ni ining mga gisangla. Courageous, brave, kay bawal sila mugawa sa publiko, ato makita ang ilang courage to stand up, to walk, moving forward to find Jesus Christ. Meaning, instead, they will accept the truth na sila mamatay as lepers, mamatay sa sangla. Use that. No, we will not accept this reality nga niabot sa atong kinabuhi. And this is a very powerful attitude. If you have this kind of attitudes na di ka mo tawat sa unsay imong present situations right now, nag-crisis ka economically, na di ko mo dawat nga pobre ko, until my last breath, nasakit ka, moingon ka, di ko mo dawat, mamatay ko aning sakita. I need to find doctors, I need to find anyone to help me. Kanang di ka mo aksip ba sarili nga ingana ang imong sitwasyon karon, naglisod ka, nagantos ka, ayaw dawata nga mamatay kang way gikaon, ayaw dawatang mamatay kang pobre, ayaw dawatang mamatay kang masakiton, ayaw dawatang mamatay ka nga gidawdaog, ayaw dawata nga mamatay ka nga ingana ang imong kahimtang nagantos nagilak. Stand up! Imitate the 10 lepers. They got out from their hiding place, from their quarantine area. Gawas sila. Kay una-una aning mga gisangla ingon tong usa, ako ra ni presumptions, pero this is what I believe sa akong analysis ani. Probably some of the lepers mingon, di ta mo dawat mamatay tang gisangla. Adto ta, gawas ta ni. Mamasin ta ngatong ikakaplag si Kristo aron tabangan ta kay wa may laing makatabang nila. Gawas kang Jesus Christ. Milagro, because medicine before was not yet invented to cure leprosy. Unlike in the present times, kadagang king tambal, halos tanang sakit, kayang tambalan tungod sa mga modern inventions, sa dagang scientists, sa dagang kaayong mga discoveries. Do sa una, si Kristo rin ilang gilauman. What we can notice to their attitudes, palaban. Migawas sila sa ilang location, arena sa mga gisangla. Sa mga gawas na diri, balag bawal, balag na masuko, bahala na. Ingani ang gustos Ginoo nimo. Nga kung naglisod karon, gawas na. Get out. Kung down ka karon, barog. Kung masakiton ka karon, pangitan paaging maayo ka. Kung nagkrisis ka karon, financially, pangitag paaging makabayad ka sa imong mga utang. Get out. Kung nagkrisis ka emotionally, pangitag somebody nga makatabang to comfort your inner struggles. Kung you are in troubles mentally, psychologically, then this is the best avenue aron nga mahuwan ang imong kalibog sa kinabuhi. Kining maminaw ka sa pagtulod as Ginoo. Whatever situation that you are in, nagkrisis ka, way lami, masakiton ka, problemado ka, gahigda ka na tungod sa imong pagbati, wa na kay ganang magpakabuhi, you want to commit suicide, you want to die, I will tell you right now, that's wrong, that you will remain wherever you are right now, in that kind of situation that you are in. Gawas ana! Look at the 10 lepers. Nanggawa sila sa ilang gitaguan. Nanggawa sila sa dapit diin sila forcefully gipugos nga adto didto. Pakamatyon adto didto until their last breath, mga matay. Pero tanawa ning batasan kinaiya, karakter aning mga 10 lepers, nanggawa sila. My point is simple. Wherever you are, nga nagkrisis ka, nagkasakit-sakit ka, nagantos ka, pait kaayo ang imo karong kasulatian, pait karon ang imong kahimtang, get out from that. Gawas. And find Jesus Christ, because I know na anay pultahan, na anay agianan, giandam ang Ginoo for you right now. Wa lang kakita aron siya imong makaplagan sa imong adlaw-adlaw nga pagpanaw ni ining kinabuhi.
Ang kuwang nato, the road is already open for you. That is already given to you. The problem is we don't want to stop walking. We don't want to walk. Mao nang wa ta kaabot sa road of healing, road of conversion, road of success, road of progress. Wa ta ka agi aning, wa ta ka kaplag sa healing, milagro, panalangin, progress, success, victories. Ngano? Hisitan man tang mo lakang, hisitan man tang mo tunog, hisitan man tang musugod og tikang. Take note, 1,000 miles started in one step. Meaning, why successful sa kinabuhi nga wa muagi og tikang sa makadaghang higayon. Meaning, if you want to be successful, to become prosperous, to become healthy, then pass, walk, step right now in the given road for your healing, miracles, blessing sa imong kinabuhi. Believe me, na atay tagsa-tagsa kaagianan nga gustos kino ipasubay aron ato makuha ang atong gustos kinabuhi at the end of that road sa atong pagpanaw. You know what? Kining mga lepers, sa kadaghan nila, why only 10 lepers receive the miracles from Jesus Christ? You want to know? Because only 10 out of many ang dunay bravery, courage, positive attitudes to find Jesus Christ. Daghan silang gisangla. Ingana kapaspas kining sakita sa una. Pero nganong sila raman na pulo ug napoy ubang passage sa Gospels nga usa ka buok, duha, giayo, nganong di man majority? Tungod kay majority sa mga gisangla nidawat sa kamaturan nga mamatay lang sang lahon. Unlike sa pipila ka buok nga mga gisangla nga wala mo dawat sa ilang kahimtang nga sila gisangla na masin sila nga naapay kayuhan. Mao ni gustos Ginong kinaiya nga imong hambinon sa imong tibok nga kinabuhi nga di ka mudawat nga pobre ka, di ka mudawat nga masakiton ka, di ka mudawat nga luoy ka, di ka mudawat nga gidawdaog ka, di ka mudawat nga napuno ka sa utang, di ka mudawat nga na-bankrupt ka, di ka mudawat nga naakay problema, di ka mudawat nga naakay daghan nga mga di maayos imong kinabuhi. Get out from that. Tingnan mo na una mo, brother, ato bang i-deny? Makasagi ka ng imong panudlo nga ang tao di mo padawaton nga naay problema, naay sakit. No, that's not my point. Ang concept nako, accept nga nakay problema, pero ayaw tuguti nga anha ka diha magpakamatay. Can you understand? Ayaw tuguti magpakamatay kang pobre. Get out, work. Ayaw tuguting mamatay kasi imong sakit. Find doctors. You got what I mean? People of the living God. Muna akong point. Kang ginugusto nga positibo ka sa imong kahimtang. Positibo ka sa imong sitwasyon. This is the truth. Ingon si John Maxwell. Problem is only temporary. But you make it permanently. Ang problema, temporaryo ra. Pero sometimes, many times, we meet it permanently. Ato nang gihimong permanently. Why? Tungod kay we do nothing. What tay gibuhat to solve a certain problem. Nakay problema sa kwarta, find ways. God gives you already that road for you to find money to pay all your debts in life. Nakay sakit, kabaw ko, gihatagan ka ng agyanas Ginoo where you can find doctors to help you. Naglibog ka, daghang kag mga pangutanas kinabuhi, kabalo ko, giablihan as Ginoo ang dalan aron makakaplag ka og enlightenment, makakaplag ka og tubag sa imong mga kalibog. And I know, ang inyong pagpamati nitong programa, every day we receive text messages na they are our new viewers. I would like to tell you, it is not an accident na inyong nakaplagan kining mong programa. Ang tinuod, God gives you already that road in order for you to find this ministry, this episode, this program, this broadcast, aron matabangan ka sa imong espirituhanong panginahanglan, aron motubo ka. May point is simple, kining ubang mga gisangla wa manggawas kinahadlok, pamatyon, batuon, bugal-bugalan, mahadlok sila sa mga otorite kay sila gitago gud, gi-isolate, gibilanggo sa ilang dapit nga way nag-atiman
Sagdan sa anak sa mga matay, ingana sa kapait, pero kining napulo, positibo, kining napulo, courageous, kining napulo, isog na may barog, may gawas, yung sa paantaw rata. Masintang maluoy si Jesus Christ sa matag usa kanato. May pwede simple. Gustong Ginoo nga positibo ka sa imong kinabuhi. Gusto siyang mubarog ka kapila ka napukan. Because real failure is not once you fall down, it is not a failure. This is the exact meaning of failure. Not falling down, but refusal to stand up again. Mao ni tinuod nga kapalpakan sa kinabuhi. Once you will not stand up sa panahon nga nahagba ka, nadagma ka, mao na kung nakakaroon sa downfalls, failures, kapalpakan sa imong kinabuhi, do not put period. Hindi pa tapos ang mundo. Get out, stand up. Walk again, stand up. Do it again. Try and try until you will become victorious again. This is my point. Kini nga tong attitudes magmatter ni sa atong adlaw-adlaw nga pagpanaw. Kung mudawat kang pobre na ka, then you will die as a poor. Mudawat kang masakiton, di na ka mangitag doktor, sa mamatay na ko ni brother. Kini lang akong kamatyan, ingan ni, ang Ginoo di gyud ganahan magtanaw ni ining tao nga mudawat sa iyang kamatayon tungod kay ingani na kuno siya. Mamatay na siya. Ang Ginoo mas ma-appreciate kung nangita kag paagi unya at the end wa gid kay kayuhan na at least nakita sa Ginoo ang imong efforts kasi mo ka mamatay na ko, mao na akong kamatyan, mao na akong padulngan, mao na ang akong kapalaran. No! Gituguta sa Ginoong maka-experience ka ana kay gusto sa mutan-aw unsay imong kalidad sa imong karakter, sa mga attitudes, kung palaban ba ka, musukol ba ka, positive ba ka, mangita bagi kag paaging mo barog, di kay sa mamatay na ko ani, negative na ka, wa na ko'y paglaom, wa na ko'y kayuhan. I heard that many times. Look at the 10 lepers, mas ngilngig pa sila sa imong sakitron. Mas ngilngig ilang kahimtang kaysa imuha. Mas pait ang ilang gidangatan kaysa imuha. Di maayo ang ilang kasaltian. Totally, absolutely lang kinabuhi. Pinakangit-ngit nga kapalaran nga ilang nakabot. Ilang na sinati silang kinabuhi compared to you. Kanang imo, light ra na. Little ra na kaysa ilaha. Pero look at their attitudes. They got out. Sa di mahadlok. Bahala na ning otoridad, bahala na ning nasuko na to. Adto ta, ngita tang Jesus Christ. Meaning because of Jesus Christ, they forgot their fears. Ilang gikalimtang ang ilang kahadlok. Because of Jesus Christ, wa nila balihan nga sila mga gibantayan. Sila mga rejected. Wa nila balihan nga sila grabe og pait ang ilang kapalaran. Wa nila balihan. Because of Jesus Christ. Kay nas lang kasing-kasing nga gusto lang makita si Jesus Christ. Gusto nila nga ilang makaplagan, ilang ikaybalag si Jesus Christ. Mao ni ang gusto sa Ginoo. Na kung wa na kay lain pangpaingnan sa Dios kapadung, kung wa na kay laing kadaganan sa Dios kamutagan, kung wa na laing tao nga makasabot nimo, ang Dios kasabot nimo sa panahon nga down ka, doos Ginoo, kay tabangan ka makabarog og balik sa imong pagkapukan. This is my point. Ang atong attitudes magmatter ni sa atong dagan sa kinabuhi. If we are brave, if we are courageous, kung palaban ta, positibo ta, nga sa atong mga gigiang kapaitan, kasakitan, mga pagsuway, ato baning malapsangan, we can surpass this, we can pass all this test of life, kining mga isangla, pait kayo. Ang nindot nila, imbis magmaymahay sila sa kapalaran, magmaymahay sila sa Ginoo, nang gawas sa ilang gitaguan, kay ilang gipangita si Jesus Christ. Ikaw, na kay kasakit ron, pag-antos, problema, utang, krisis, naghila karon, bugat kaayo ang imong gibati, you are now in the hardest time sa imong kinabuhi, tough time sa imong kinabuhi. Listen to the gospel. Look at our gospel. Look at the 10 lepers. Tanawan ninyo.
Mas pait pa ilang kahimtang kaysa imuha. Pero sa gibuhat ng gawas sila, positibo sila, na someday somehow, there will be an exact place, exact avenue, exact day na ilang makaplagan si Jesus Christ, and it was done, it was fulfilled. Ngano, na-appreciate ni Kristo ang ilang bravery and courage, na-appreciate ni Kristo ang ilang attitudes, ang Ginoo maka-appreciate sa atong attitudes. Once makita niyang palaban ka, once makita niya na magkinaunsang dagas kinabuhi, di ka mo bitaw diha kaniya, ma-appreciate sa Ginoo unsa ka kamaayo sa imong karakter o kinaiya, sa diyang down ka na pero mubarog ka. There is a book, knock out but not defeated. Natumba pero wa mapildi. I like this book. Knock out but not defeated. Natumba pero wa mapildi. Ngano? The real issue ni ining maong libro, natumba siya, wa mapildi. Kasagaran matumba ka mapildi man, right? Pero wa ni mapildi according to the author. Ngano? Ni barog man. Mao na, whatever failure, downfall, sakit, crisis, poverty, mga way laming hitabo, ala barog, gawas, get out, find Jesus Christ. Na kay agyanan, giandam, wa ka kita, walk ahead, bisan ngit-ngit. Kay along your journey, makaplagan rin mong kahayag, mo gingon, I got this from my classmates sa seminaryo, in every tunnel, believe na there is end in every tunnel. Nga mata kunog tunnel, matag imburnal, matag buho, nga nagbatas dias kalsada, na ay tumoy, na ay light at the end of the tunnel. Nakabasa ko sa iyang outputs ba, iyang gigama, sa iyang presentation, sa iyang theological views, sa among gipas nga paperworks. Yung kuninduta aning pagka-saysay aning maong statements, at the end of the tunnel there is light, at the end of the tunnel there is a hole, there is an end. Ingani ang life, ngit-ngit ang tunnel, padungan. Pero kadugayan ni mong padung sa tumoy na ay able, na hayag. Ingani ang kinabuhi sa ngit-ngit. Kay musugot kag sa di, nampun mga sangla. Kundi panit, gisangla tong kalag sa sala, atong kasing-kasing, gisanglas, pagdumot, kasuko, kaitok, kasilag, atong nauna po, gipangsangla nis dautan atong mga una-una. You will accept it or not na mga panahon nga natay mga sangla. If not physical, probably spiritual, psychological, emotional. Ayaw dawat nga ingana ang imong kamatyan. Ayaw dawat nga ingana ang imong kahimtang until your last breath on this earth. Ayaw dawat. Come to Jesus Christ. Come to Him. Kaya di kaniya pasagdan, di kaniya talikdan, di kaniya biyaan, di kaniya isalikway. Kay gusto siyang ayuhon ka, gusto siyang milagruhan ka, gusto siyang panalanginan ka, gusto siya nga tagan ka laing bag-o nga paglaong bag-ong kinabuhi. Gusto siya nga mapadayon ka sa imong panaw. Mo nang beginning today, my simple message to all of you, people wherever you are, ayaw dawatang publika, ayaw. Imo si Brother Edsel, di dapat mamatay kung pobre I need to work. That's life. That's what I mean. Imo si Brother Edsel, di ko gusto mamatay masakiton. Then find your doctors. Go! Di ko gustong mamatay nga bankrupt. Start it again. Nabitaw sa lidang, start over and over. Murag gugma ba? Kay kining pagbati, mataon, mabungkag, then repiro na po. Start it over and over again. In everything imong gibuhat, og napalpak, nasipyat, start it over and over again. Usba, balik ka. Ayaw, dawatang, ano na kung mamatay nga bankrupt, pobre, defeated. No! Although, many times you are knocked out, but believe me, if you stand up, you are not defeated. Mubarog ka lang. Ayaw, dawata. And do not permit people of the living God that some people will drag you down. Do not permit them to do that. Like the lepers. Sila, ingon tong mga healthy people, otoridad, kamo diara mo, anak mo magpakamatay. Wa na may chance. Anak mo, ayaw mo gawas ka di mo, bantay, tiwasan ta mo. Mo na ilang balaod sa una. If ever
ever you will experience like this, ka mga tao, yung pobre nagi ka mamatay, masakiton ka mamatay, wagi ka inungdan, daw na ka, pildi na ka, ayaw nagbarog. Na may mga tao nga ning usyuso kayo, i-down ka, tiwasan ka. Imbis, down pa ka, tiwasan pa ka. Kasuray mo, down pa mo, tiwasan. Ayaw tuguti sila. Until God will say everything is over, then everything is over. Pero ang Ginoo lahi man og version. Ang uban maingon wa na kay chance, ang uban maingon diha ra ka mamatay, pobre ka, bankrupt ka, masakiton ka, gisangla ka, diha ka matay, dawata na. That's your fortune, that's your fate in life. Imo nang kapalaran. Ang Ginoo maingon, no, my dear child, get up, stand up, move forward, be positive. Ayaw ana, ayaw tuguti mamatay kang pobre kayod. I will help you. Maningingon, do the best, then God will do the rest. This is it. Ang versus kalibutan lahi kay pobre ka isa, mao jay mo kapalaran bay. Sister mo gini mo kapalaran, ana ra ka mamatay, pobre ka. Bankrupt ka, mao gini imong future, mao gini imong kapalaran, mabankrupt. Pildi ka, lugi ka. Mao nang kun nilansar mo sa politika, pildi mo, start it over and over. Repeat it many times. Hangtod mo daog ka. Kita ba kog tawo nga na? Yes, of course. Upo ni bro Sok Fernandez, you know what? The mayor of Talisay present day, si De Los Santos, he ran many times. He failed many times. What happened? Paguman ni Brad Sok siyang terminus pagka-mayor, siya may gituboy. Ang incumbent politician nga may bangga sa iya, jabo, landslide victory. Ngano, nakitas mga tao sa Talisay, Cebu. I received text message from Talisay yesterday. They saw in my satellite ministry. Ang taga-Talisaynos nakakita sa consistency, sa persistency, sa kamatinud-anon aning sige kapildi mo barog. Mulan sar, magpapili! Mao na na-appreciate taga-Talisay karon mao mayor si De Los Santos. Check his background. Many times midagan, sige kapildi, bisag unsang posisyon, kay why ni salig. Karon, ligong mayor. Talisay. Mo ni akong point. Si Roosevelt D.I., President of America, kapila na napildi, kapila na nalugi, kapila na wakapasar, kapila na napildi siyang pagdagan, became the greatest president in America. Ngano, knockout but not defeated. Ang mga napulo kagisangla, they were knockout, kagis reject God, gi-abandon, but not defeated. Why? They found Jesus Christ. Is it? Kung somebody will tell you, dihara ka, anara ka, dihara ka pagpakamatay, pobre ka, wakay chance. No. Until God will say everything is over, everything is final. Do not believe it, them. Do not believe to these people. They're lying. Was nigga home to tell you about your purpose, about your fortune, about your faith sa imong kapalaran. They have the power. They have the capacity beyond this matter. Gawas ang ginumaingon, pobre lagi ka, mamatay ka na sa mong sakit, wala kay chance, anha pa ang ending sa tanan. Pero samtang ginumaingon, napakay chance, samtang ang ginumaingon, gawas das imong gitaguan, bisag unsa ka masakiton ka sa lawas, kalagasin-kasig una-una, ang ginugusto mo barog ka. Although you are knocked out because of your disease, you are knocked out because of your spiritual sickness, you are knocked out because of your mental troubles, of your emotional struggles. Believe me, if you are just positive, if you will stand up again, if you will make everything over and over again, you are not knocked out totally. You are not defeated actually. You have a winning attitude. You have a winning character na akay batasang nagmadaugon within you. Ug mao nang importante sa tao. Kay musugot mog sa dili. This is the reason why I'm here this morning to tell you, sa makadagang gayon, we're like the sleepers. Down! Rejected! Nag-antos! Gisakitan! In all aspects ng kinabuhi, so sa pamilya, sa atong grupo, sa mga dapit, din ta nagpuyo ning takna. You are knocked out, but if you stand up, you are not defeated. Although there are people knocked out, defeated, but if you will stand up, find Jesus Christ like the lepers. Knockout ka, tinuod, sa sakit, problema, pagsuway, bankruptcy, sa dagan imong mga trials nga giyan, apan tungod kay positibo ka sa imong pagkatao, you are not totally knockout. You are not totally defeated. You have a winning victory within you. You have a winning attitude, rather. Mo itawag og victor mentality, victor attitude, instead of victim attitude.
Panisis na aning maong gitawag o victim attitudes. Why tungod kay sila nagpagaong sa ilang bidya nga hunahuna, pagbati sa ilang bidya nga kinaiya og batasan. Mga biktima sila ana. Apan kang Kristo nga prinsipyo gusto siya nga matag tao makabaton og victor mentality. Ang una-una nga pirming daog, ang una-unang pirming bubarog, ang una-unang pirming palaban, ang una-unang pirming positive, ang una-unang pirming courageous, brave. Mao ni gusto sa Ginoo una-una. O gusto siya nga duna kay winning attitude within you. Bisag kapila ka inudod sa panahon, bisag kapila ka mapuwak, mapilde, masakit, magantos, magkamiritsi mong pamuyo, barog! Get out! Find Jesus Christ like the 10 lepers. Nanggawa sila, kadagan lang masakiton, kanirang na po, mo'y miduol ni Kristo, mo'y miadto, aron magngitag milagro, healing, ano, sila may isog. Sila may naay attitude na positive, na aslay winning attitude, victor mentality, nga di sa mo dawat nga until death mahimos lang lepers, nga ang leprosy mo takod la forever. Pagkanindot sa attitudes aning mga gisangla. Wa ko ma-appreciate silang sakit, wa ko ma-appreciate sa ilang kahimtang, i-appreciate ko sa ilang kinaiya towards sa ilang kahimtang. And this is the problem. Dili ang sitwasyon, dili ang sakit, dili ang problema, dili ang atong pagka-fail, dili ang atong failures, dili ang atong bankruptcy, dili ang atong mga financial crisis ang problema. Kita may problema. How we handle toward these situations, how we face these situations, how we relate to these situations, what is our disposition toward this situation? Are we positive or negative? Ako, nanudlo ninyo, karong buntaga, sugot mog sa dili, daghan nato, bisag gisangla, like the lepers in the gospel, pero sa kahintang, sa estado, sa pagbati, na rejected ta, nag-antos ta, bankrupt ta, down ta, yung Ginoo, hoy, anak, gawas diya. Marog, stand up. Start it over and over. Maragugma. Ayaw, tugot nga na. Munang nagkaguliang mo ron, nagkagubot mo ron, ayaw tuguting, ma-defeated ka. Tinuod, knock-out ka, but not defeated. I agree with this views. I agree with this principle. You are knocked out, but not defeated. Once you have positive attitudes, positive character, positive views, positive mentality, muna ka mong mga masakiton, ako mong giagda. Hala, sugod na muglakaw, kay naay dalan, giandam ang Ginoo, makakita ramog tao, makatabang sa inyong kayuhan. Claim it! Kamong na bankrupt, walk, start it over and over again. Makakita ramog tao mo tabang para makasugod mong bag-ong negosyo. Start it over and over again. I agree with this principle sa business world. Kung na-bankrupt ka, ayaw balik ka ang negosyong na-bankrupt ka. Find another new one to start it over and over again. Mo ni principle sa uban, pero ang uban unsa ilang kabagsakan adto po di barog, nabagsak ang negosyo, mao po ilang gipabalik ang ilang lesson sa ilang pagabagsak mo lang gigamit napod, pero napoy mga principle depende sa sitwasyon nga mangitag lang negosyo para mo prosper. Instead going back to the origin or to the original business, find another business to start another business. This is it. Mao na whatever situation nga nakakala, barog kay di pa ka defeated. Kanus ka mahimong defeated, kanus ka mahimong pilde once di nagig ka mo barog. Nakay sakit di na ka mo barog, patay ka, ugansi ka na. Pobre ka, di na ka maning kamot, you are defeated. Nakay problema, di na ka mangitag kasulbaran, you are defeated. Kung nakay mga pagsuway nga karon di mo kaya, nihilak na lang ka, nagkub na lang ka, muhigda na lang ka, nagminatay ka na lang, dias imong gitaguan si mong balay, wherever you are defeated. Pero mugawas ka, musugod gali kag tikang paingon sa Ginoo, musugod gali kag tikang sa dalan nga giandam sa Ginoo, you will become a winner at the end. Believe me. Ayaw gimog quit, ayaw mog surrender. Bisag pag-unsay sakit mitapot ninyo, bisag unsang matangas problema na amo, bisag kapila mo nahagba, bisag kapila mo gi-reject, bisag kapila mo down, bisag kapila mo gidawdaw, bisag kapila mo gid-lockdown, bisag kapila mo nagantos, ayaw gid mog surrender. Ayaw, barog, panundog mo sa lepers. Si Kristo nag-andam og kalsada para nila. Ngadto si Kristo moagi
Samdi sa mao, agian kang Kristo. Mao nang makakaplag kag healing milagro panalangin. Listen to me. When the 10 lepers received miraculous healing, what happened? Ang usawa kagwanta. Midagan ni balik. Kabaw mo, ang giagian ni Kristo diin sila nakaplagan, mao po'y dalan diin miagi kining maong tao ug nagpasalamat ni Jesus Christ. People of the living God, unsay milagro panalangin, grasya nga imong nagtawat from the living God, gamita sad na as your avenue where you can show your gratitude to God. How? In what way? Doing something for His ministry, doing something for His honor and glory, and for the welfare of other people around you. Kung asa kang ipabarog, kung asa kang iayo, gamita sa na. Nga kaymanan, kay gayunan, aron magpasalamat kas Ginoo. Parihang dalang ang Kristo din sila giayo, maupong dalana ang gidaganan sa naayong sanglahon, kay miduol ni Kristo miyapa ug nagpasalamat. Ingon si Kristo, hain ang siyam. Nganong ikaw raman mibalik nagpasalamat, ato bang sabton kadtong siyam, ungrateful, kay wa mo balik. Ingon ang akong professor sa Eskriptura, si Father Aquino, dili daw ta tinuod, nga kadtong siyam, ungrateful. Ang tinuod ingon mga biblical scholars, ang siyam, wa kabalik. Ngano? Kay probably ingon ang ilang speculations, ilang presumptions, grabe man ang lipaya, overwhelmed na kaayo. Sa ilang gibati, ningadtos nagpari, kaya mo may instruction ni Kristo, find a priest to declare, because only priest can declare for their healing and miracles sa mga gisangla. Kaya ang pari sa una, maoy na autoridad over the lepers. Mayong pari, you are now safe, you can join the people. If not, no one will prove it. Di ka ka-join bisang pagwa na kay sakit. Ang siyam miadto, ang usa, yang gibali miduol sang Kristo, wata kay bawag miadto magpari, pero ang siyam na hinadyak ng ngadtos pari, motong nagpadeklara nga sila limpyo, mo ni rason nang wa kabalik ang siyam. Another speculation sa mga scholars, ang siyam pirti man ng overwhelmed lipaya, tuwa dito na nabi sa kaubang mga lepers sa mga taos palibot, unsa kabuutan ang Ginoo sa ilang kinabuhi. Motong wa kabalik ni Jesus Christ, wa sila mubalik ni Jesus Christ kay overwhelmed. Kaya ngano dito ilang gipromote si Jesus Christ. My point, one of the ways to thank God, one of our gratitudes nga atong ikapakita sa Ginoo, kining atong ipromote unsa kamaayo ang Ginoo sa atong pagkatao. Mo nang today, believe me, ayuhon ka aron manugilon ka nga ang Ginoo healer. Milagruan ka aron manugilon ka sa uban nga ang Ginoo tag-iyag milagro. Himuon kayang prosperous, moasinso ka aron ang imong bahandi ipanghatag para sa Ginoo sa himaya ug sa imong silingan ug sa mga taong nanginanglan. Gusto sa Ginoo makabarog ka, kay aron manugilon kas uban nga gitabangan kas Ginoo sa imong pagkalukapa. People, whatever experience ka na karon nga di maayo, believe me, God will do something good in favor of you. Kay gusto sa Ginoo nga along the road of your journey, imo siyang ipanugilon, imo siyang ipromote, imo siyang ibandilyo unsa sa kabuutan diha sa imong pagkatao. Thank you for watching this broadcast. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of all miracles and healing sa inyong kinabuhi. Sa makadagang higayon, we are not out. Stand up in order that you will not be defeated totally. You will become knocked out, you will become defeated, absolutely, once you will not get out from your hiding place. Find Jesus Christ, start over and over. Kung sa imong mabankruptcy, failure, sakit, ako mag-ampo, makabangon mo. Kaya ang Ginoo mo appreciate sa atong kinaiya nga positibo. As I declare, healing, miracles, blessings, prosperity in Jesus' name, with the Holy Spirit, uban sa pag-ampo sa mga Biring Maria. Amen. Hallelujah. Saan sa man, sa anak, sa Espiritu Santo, the Word has been furnished to it. God loves you.